Kahapon ay nasaksihan natin ang dalawang storya ng magkahiwalay na kamara ng House of Representatives at ng Senado, kung saan dito sa lower house, sa House of Representatives, ay punong-puno ng kasiyahan at tila tuwang-tuwa sila sa kanilang na-accomplish na na-impeach nila si Sara Duterte. Sa kabilang bahay naman, sa Senado, ay mayroong isang dramang nabubuo kung saan ipinakita sa taong bayan ang isang labanan ng prinsipyo ng mga paninindigan. At ngayon ang mga tao ay nagtatanong, bakit parang ibang-iba ang kultura ng House of Representatives with that of the Senate? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan. Ang buhay sa Kamara at sa Senado ay tunay ngang magkaiba. Pero alam nyo ba, ito ay sumasalamin din kung ano tayo bilang mga Pilipino at kung paano tayo pumipili ng ating mga pinuno. Ang mga senador na hinahalal natin, these are national officials. At kagaya po sa Pangulo at sa Vice Presidente, di ba pang mga national officials, Senado, kakasama po dyan ng mga senador, ang inaasahan ng mga tao dyan ay binoboto nila yung mga ito nang wala pong bayaran. Wala pong vote buying. Pagdating sa Senado, sa Presidente, hindi natin sigurado yan, ano? Pero most likely sa Senador po, bihira po mangyari yan na magkaroon po sila ng hiwalay na operasyon ng vote buying and any other national position. Bakit? Kasi masyadong marami yung mga botante. Kung babayaran mo lahat ito, ay trilyon-trilyon ang uubusin mo. Unlike dito po sa House of Representatives, tama naman po yung sinasabi ni Congressman Libiste. Totoo naman, meron naman talagang bilihan ng boto sa lokal. Hindi lang po sa congressman, sa governor, sa mayor. Ang tawag nga dyan, tersyahan. Diba? Tatlo ang naghahati. Sama-sama sila sa pambili ng boto. Yung congressman, governor, at saka mayor. Dahil sabay-sabay silang ini-elect. At dito makikita nyo ang willingness ng mga taong bayan na tumanggap ng boto pagdating sa mga lokal na eleksyon. At ang kasing ng kanilang concerns are parochial. Yun lamang pong naandun sa kanilang lokalidad. Magtataka kayo na tayong mga Pilipino, mayroon tayong dual personality. Pagdating sa halalan ng lokal, parang inaasahan ng mga Pilipino na kailangan magbayad ang mga politiko sa kanila. Sa totoo, sa kasalukuyan, ang sistema ng vote buying, hindi na po pinipilit ang mga tao para sila ay bumoto. Actually, hinahanap ng maraming mga Pilipino, mga mamamayan natin, kung sino yung mga namimili ng boto at doon sila pumupunta. Yan ang nakakalungkot na estado ng ating bayan ngayon. Kaya patuloy kaming nangangampanya laban sa vote buying. But we can feel that this is really a losing battle insofar as local elections is concerned, kasi tayo mismo, kayo, na kunyari, halimbawa, sumusuporta kayo sa presidenteng gusto nyong malinis, pero pagdating ninyo sa lokal na halalan, andun din naman kayo sa mga namimili ng boto. Hindi lang po minsan natin nasaksihan yan paulit-ulit, mula doon sa panahon ng halimbawa na lang kay Pinoy, nag-umpisa kay Pinoy, dito nag-umpisa yung mga kampanya laban sa katiwalian, nauso yung mga ganyan mga political stand. But pagdating sa lokal na halalan, yung mga sumusuporta kay Pinoy ay sila rin ang mga nagsisibili ng boto o sumusuporta doon sa bumibili ng boto. Ganon din sa panahon ng paglaban ni Rodrigo Duterte. Gusto natin ng pagbabago, gusto natin ng kampanya laban sa droga, pero pagdating sa lokal na halalan, ganon pa rin. Tatanggap pa rin kayo ng pera. Again, 2022, nakita natin yan. Dami nating nakita yung mga kakamping, kunyari, kontra sa kurakot, sa korupsyon, pero makita mo sila pagdating sa lokal na halalan, andun sila, sumusuporta sa mga kandidatong mga namimili ng boto. At yung iba sa kanila, yung may kaya, ko-contribute pa para lang may pambili ng boto. Pero pagdating sa Senado, mahirap po gawin yan kasi nga sa sobrang laki ng pera na involved para dyan, ay hindi mo ine-expect at ang mga tao hindi ine-expect na yung mga senador ay magbabayad sa kanila, kaya iboboto pa rin nila kung sino ang gusto nila. So ibig sabihin nito, tayong mga Pilipino, kung gusto natin, pwede naman pala tayong bumoto ng walang bayad. Pero pagdating sa lokal, hindi natin gagawin yon.
Because ang concern natin dito ay parokyal. Ang mga senador, parang gusto natin sila na uupo dyan dahil ang kanilang interes, ang kanilang sinasaklawan dapat ay yung mga national na issue. At hindi yan kalapit mo. Pero pagdating dito sa lokal, parang malapit na malapit sa iyo ang mga problema, pa-ospital, pang-tuition fee, at kung ano-ano pa na mga lokal na concern. That's why ang mga tao nag-gravitate towards kung sino yung may pera, kung sino makakapagbigay sa kanila. Kaya dito sikat na sikat at usong-uso yung AKAP, TUPAD, AIX, because dito nagagamit ito ng mga politiko para pambayad doon sa mga botante nila. But this is not the case pagdating sa senador. Dahil hindi naman talaga sila namimili ng boto, pwede silang manindigan doon sa kanilang mga prinsipyo. And this is one thing that is missing pagdating po dito sa Kongreso, because sila mismo ay nagpa-practice, gumagawa nitong bilihan ng boto, hindi malabo. Nasa kanilang pagboto naman dito sa House of Representatives, sila naman ang tumatanggap ng pera. Kaya kadalasan, tama yung sinasabi ni Congressman Leviste, may mga pangako ng mga ayuda, ng benepisyo. Sinabi rin ito ng mga ibang opposition na congressman before na incentivize nga yung 2025 impeachment complaint. So yung 2026, is it impossible na incentivize ito? Of course. Definitely, ma-incentivize din yan. Kaya makikita nyo, halos hindi nagbago yung pagboto nung 2025 to 2026. Actually, parang tumaas pa yung bilang ng mga kongresista, at yung mga iba, nagulat pa na yung mga ibang congressman, kagaya nila Richard Gomez, nila Eli San Fernando, o yung kamanggagawa, parang nagulat pa sila sa boto ng mga ito. Hindi ako nagulat. Because mahirap talagang panghawakan ang mga congressman pagdating dyan. Because kung ano sila, ang totoo, ganun din tayo. Sila ang sumasalamin ng kung ano tayo bilang mga botante. Kasi saan mo naman kukunin ang mga pinuno? Siyempre, dito rin sa karamihan natin, sila ay representasyon ng kung ano tayo. So kung gusto nating baguhin kung ano ang ating representasyon, baguhin din natin ang ating mga sarili. We have to change our mindset pagdating po sa halalan. Kaya nating maghalal nang hindi tayo tumatanggap ng pera. Kaya nating maghalal ng senador at ng presidente na hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa kanila. Kaya itong mga senador, kaya nilang bumoto ayon sa prinsipyo at hindi ayon sa ayuda, kasi wala naman silang ibinigay sa mga mamamayan na kung saan sila ang kumakatawan sa mga ito on the national level. Pero pagdating sa baba, dahil nga alam mo naman na ikaw ay nagbayad para ka manalo dyan o mag-upa ng posisyon na yan, wala ring bagay na ikaw ay magbenta rin ng iyong boto sa mga importanteng national or local na issues. So kung gusto natin ng tunay na pagbabago, mag-umpisa tayo sa ating mga sarili. Huwag ka nang lumipat pa ng paningin, tingnan mo muna si Iskombro na nakatingin sa iyo sa harap ng salamin. Ikaw at ako, tayo ang magiging tunay na daan ng pagbabago. At ito sa darating na mga halalan, sa mga susunod pa na mga eleksyon, isipin ninyo, wag lang yung pang-araw-araw, yung isang araw na ayuda na binibigay sa inyo. Tingnan ninyo ang epekto nito sa interes ng sambayan ng Pilipino. Kasi eventually, ikaw din ang maapektuhan, ikaw din ang maghihirap, o ikaw din ang makikinabang sa isang maayos na lipunan at pamumuno. Kaya tayong lahat, patuloy po tayong makikilahok dito. Tayo po ay sasali sa usapan. Pero patuloy tayong magsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.